Sobrang itim na ng oil natin. Quality na talaga siya. Ito, mga Ducati to. Ito, Ducati rin to. Grabe. Ang haba niya. Wala, nabitin daw, yabang. Hindi naman nakakalulay. Kasi, di ba, aanuhin mo yung galing kung attitude naman. Marami kasing ganyan eh. Alright, so welcome back to our YouTube channel. For today's video, mag-change oil tayo. This is the second time change oil. So, ang gagawin lang naman nila dito, i-adjust yung kadena, tapos change oil, tsaka oil filter. Tapos, ito pala yung nagasgas. Ayun, medyo marami siya. Tapos nagasgas rin yung ating frame slider. Minimal lang naman siya. So, ito talaga sa akin yung big deal. So, meron pala tayong kasamang bulilit. Yes. Medyo malaki nga lang yung helmet niya. Hindi sukat sa Ginamit niya lang yung helmet ni OBR. Tapos may na-damage din na part dito. Medyo natupi ito konti eh. Ayun o. Ewan ko kung kita. Siguro after namin mag-change oil, gagala kami na itong kasama ko. At samahan niyo po kami sa vlog na ito. Let's go! Tara! Daming nalaglag. So, papunta pala kami ng Motomedic dito sa Santa Rosa. Upon research, maganda yung feedback ng mga customer at saka mas malapit pa sa amin since kami ay taga Santa Rosa. So, papaano natin siya. Maintenance. So, meron silang binigay na quotation sa akin. Ang gagawin is change oil, oil filter, tapos check up. Siyempre, kasama yung check up doon. Tapos, the last one is adjust ng kadena. I'm not sure kung kasama yung cleaning doon sa kadena. Pero hopefully, kasama. So after namin doon maggagala kami, di ko alam kung saan, pero kasama itong bulilit na ito. Habang naghihintay kami na chine-change oil to, so maghahanap ako ng paggagalaan namin. Buti na nga lang yung yung bumagsak to. Lang talaga bumagsak dahil rough road yung dinaanan namin. So na-outbalance ako. Since ayun rin talaga ang disadvantage kapag short rider. Pag ganon, syempre, hirap itukod eh. Lalo pag naanuhan mo, natsempuhan mo yung malalim yung tatapakan mo. Ay. Medyo tirik ang araw. Pero pababa na rin yan. Sa 354 naman na. Ang gamit pala natin ngayon na gloves, yung bagong labas ng Solo Ever. Ang gusto ko dito, ganito, nakakat yung niya. Kasi para makatouch ako habang while riding. Yung high cut ko na gloves, hindi ko matouch yung cellphone ko. Nalulula ka ba? Wala, parang dito nalulula yung natin, ang kas natin. Grabe, lakas rin ng loob nito eh. Ibang bata, malulula na talaga. Nakakaangkas rin kasi ito sa akin minsan pag nagala ako. Ayun o. Alright, let's go. Papa PM sir. Nag-PM ako sa page niya. Okay, so nandito na pala kami sa Big Bike Medic. Pinahiram po na ng cellphone ang bulilit para malibang habang naghihintay. So ang maganda dito, ito yung parang waiting area nila. Aircon pa dito, di ba? Tapos yung motor natin, yes, ayun. So kumain muna yung mga nila, mechanic. At may mga trophy dito. Ayun nga, upon research, maganda naman yung mga feedback ng customer. Papacheck ko rin yung yung taillight kasi laging nalalaglag yun eh. Yun yung lagi kong issue, yung taillight. Mabilis lang naman daw, ang estimated nila is 40 to 45 minutes. Doon lang sa quotation na sinend nila. Change oil, yung mga simple maintenance. Alright, so chine-change oil na yung motor natin. Tapos nilulubricant na rin yung kadena. So
siya nililinisan. Sobrang itim na ng oil natin. Quality na talaga siya. Sakto lang kaya yung ano ko sir, yung bilang ko. Yung huli kasi niyang change oil 1,000. So ngayon 4,000 na siya. Sakto lang po yun. Ito yung sinasabi ko guys, na wala tayong ganyan. So, ayun yung mahirap eh. Mag-DIY rin pag ano tayo. Gusto ko rin sana ako lang. Kaso yung mga ganyan tools, wala tayong ganyan. Kailangan talaga sa mga ganitong big bike shop tayo magpaan. Tapos, ina-adjust na rin yung ating kadena. Sir, ito rin pala sir, papatingin ko. Kasi lagi siya na ganito. Hindi ko alam kung anong ano yan. Ganyan siya lagi. Nabitaw. Nung tinignan ko, nandun pa rin naman yung goma niya. So, check pala natin yung mga motor dito. Dahil daming motor. Meron pang Ducati oh. Ang ganda na itong Ducati na to. 959 pagkakalam ko. Ito yung model niya. Tapos meron ditong Ducati rin. Grabe, pang trail. Laki ng side bag oh. Tapos yung dito sa labas, so makikita mo agad ang daming Ducati. Ito, mga Ducati to. Ito, Ducati rin to. Ano nga lang, old model. Tapos meron pa doon CB. Grabe, Ducati talaga. Gulong kaya to. Pirelli, Diablo, Super Corsa. Naka-carbon kasi. Gusto ko magpagganito. Tignan nyo yung shock, all-in. So, electric suspension na yun. Tambutso niya. Ay, may gas-gas. Mukhang nag-slide ang driver nito. Tapos, meron pa ditong 1,000cc to, magkakaalam ko. Honda Africa Twin. Tapos, Ducati Monster. Ito, maganda rin to. Compact rin to sa atin eh. Kasi, sakto lang siya sa akin. Ito, Multistrada. Feeling ko, ang baba niya lang oh. Feeling ko, kaya natin to. Laki niya oh. Grabe. Yung harap niya talaga sobrang laki. Para siyang agila. Tapos, meron pa ditong sariwang Ducati. Ayun o, V2S. Hindi ko alam kung anong year model nito. Kasi hindi ako maalam sa mga European bikes. Ayos yung tank pad niya o, diba? Para kita pa rin yung original color. It's transparent lang. Thermig Noni na exhaust. Tapos mukhang grabe rin ang nagamit dito. Yung lining niya. Halos konti na lang masasagad nyo na eh. At tignan natin tong isa na to. Grabe, ang haba niya. Kitang kita, para tuloy naging naked siya kasi kita yung frame dito. Pero ang ganda ng combination color niya. Blue, white, tapos red. Ducati 999R. Testa Stretta. Ko alam kung ayan talaga yung niya. Pero old model to guys. Kasi alam ko naman na yung mga ngayon, modern na big bike na Ducati. More on patulis. Ito, medyo na to. Yung mga nire-release kasi ngayon na Ducati, mga more on patulis. So, ayun lamang yung nasa labas niya. Tapos, ito yung highway. Kita agad ang daming motor dito sa labas. Kinalas na motor. Adventure motor to eh. Grabe. Ganito pala yung niya. Yung loob ng big bike. Daming wirings. Ang hirap niya, nakakalito na rin talaga. Ito, laki ng makina niya oh. 1,000cc. So, ganyan po kalaki yung makina niya. 1,100. BMW to eh. Sa 1,000cc above na to. Ganyan kalaki yung makina na 1,000. Alright, so nalagay na yung 4 na litrong langis sa ating motor. Grabe, sarap sa pakiramdam pag bagong langis eh. Ito pala yung langis na nilagay. 10W40. Leaky moly yung tatak. Alright, so pinainit na ang ating motor advance. At tapos na rin na PMS ang ating motor. Salamat po. Salamat sir ah. Let's go to Cavite. Nilobat mo to.
Yeah. Alright, sa feedback sa kanilang mechanic store, napakaganda at sobrang babait ng tao. Kasi 'di ba, aanuhin mo yung galing kung attitude naman. Marami kasing ganyan eh. So, napakaganda ng service nila. Highly recommended po sa mga naka big bike dyan. Napakaganda ng nila. Talagang i-assist ka nila. Tsaka ibibigay nila yung quotation. So makikita mo na hindi ka dinadaya kasi every parts ilalagay nila yung price tsaka yung labor. Kasi yung iba, alam nyo naman, ibang dyan, nananaga. Experience ko na kasi yan dati talaga. Sobrang dami ko ng experience sa aabusuhin ka. Papunta pala kami ngayon ng Daang Hari. Dito yan sa Cavite para maggala. Kasama ko ang makulit na pasaway. Nako, hindi ko lang alam. First time nito makasama ng medyo long ride. Para sa kanya long ride. Sa akin kasi short ride lang to. Iba talaga sa pakiramdam kapag bagong change oil yung motor mo. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Maghahapon na. Ay! Ang sinag ng araw. Talaga ng inline 4. That's why I bought inline 4. Iba talaga yung aura ng inline 4 eh. Pero I am a biggest fan of inline 4 talaga. Let's gas up here. Yeah. Full tank premium. Wakamutan, pambayad natin yan. Yung nasa lang, linya lang. Yung may bakal dyan. Masarap. Hindi ako nanunula. Yabang. Let's go. Let's bolt in. Alright. So, nagpicture lang kami dito para remembrance na rin. At nagpagas pala kami. Let's go. Sarap talaga sa expressway. Sabi ng nila, ng staff nila, ng mga mechanic. So 4,100, 4,132 odometer ngayon. So ang next change oil niya is nasa around 9,000 na. 'Di ba? Sulit na 'yon. 4 na litro na 'yon.
na oil. So napakahaba na naman ang ride bago natin ipa-PMS. Dito muna tayo. Iko-connect ko lang yung intercom namin. Hindi naka-connect sa kanya. Mahalaga kasi yung intercom sa back ride. My tunnel, let's go! Sapol. Sakto pala oh. Ito pala yung ano namin, kakainan namin. Tapos meron silang parang bazaar. Ewan ko anong event to. Ito nga, Cavite to. Ba, where's the parking? Waiting na lang kami sa order namin. Ito si ano, Colette. Ano masasabi mo sa ride natin? Sobrang bitin yung rides. Wala, nabitin daw, yabang. Hindi naman nakakalula eh. Wala, hindi daw siya nalula sa ano eh, sa sports bike natin eh. So, ano pala to? Ayun o, kung makikita nyo, nasa ano to, Villar City. Tapos sakto pagpunta namin, merong event pala dito. Mga ano daw, parang car show, ganun. Sa event sa mga sasakyan. Maganda rin pala sa ano na to, cafe na to. Joe Drive Cafe to eh. Yung mga ano kasi, aesthetic lights. Ayun o, ganda ng sasakyan. Damn! So dumating na ang aming food. Ginutom sa ride. Anong pagkain mo? Boneless. At sa akin, langganisa at meron kaming mango shake. So kain muna kami. Wag mo, hindi pa mainit. Alright, so kami ay pauwi na ni Colette. Alright, so kami ay pauwi na. Sobrang natuwa ang angkas natin dito. Sobrang natuwa ang bulilit. Ano naman na yan? Malaki na yan. Maliit lang siya. Mukha lang ano, mukha lang 5 years old. Ayun lamang po. At don't forget to subscribe and comment down below na rin kung ano masasabi mo sa vlog na ito. At see you po sa next vlog. Bomba tayo!